Lumaki ako sa isang pamilya ng mga albularyo. Bata pa lang ako, ay mulat na ako sa realidad na hindi kami ordinaryong tao lang. Meron kaming kakayahang manggamot o kaya naman mapanaginipan ang posibleng mangyari. Sa isang tulad ko rin na albularyo ay maalam din kami patungkol sa mga aswang at mangkukulam. Kalaban kasi namin ang mga mangkukulam dahil pakiramdam namin ay sila ang bersyon ng mga albularyo pero masasama. Kaya naman kahit bata pa lang ako ay kinailangan ko ng matuto na makipaglaban para maipagtanggol ang sarili ko at para na rin magamit ko ang aking kaalaman patungkol sa kanila. Siya nga pala, magandang araw po sa inyo at sa mga kapwa ko tagapakinig sa inyong programa. Ako nga pala si Edwina. Dati akong albularyo pero mas pinili ko na lang ngayon na nakalimutan ang lahat ng pagiging albularyo ko pagkatapos ng mga nangyari sa akin na siyang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Naganap din po ito taong 1988. Naalala ko pa noong nasa edad 20 ako. Kumakain kami noon sa loob ng bahay. Kakatapos lang namin manguha ng kahoy sa gubat. At nasangkap na pwede naming gamitin sa gagawing gamot ni Papa. Tinignan ko si Papa nakakatapos lang kumain. Nagtaka pa ako dahil kinuha niya ang itak niya at pasilip-silip pa siya sa labas ng bahay. Tinanong ko si Papa kung anong problema. Humarap sa akin si Papa saka kinuha ang isang maliit na kutsilyo. Inabot niya ito sa akin. Lalong nangunot ang noo ko. Muli ko siyang tinanong kung anong problema. Sinagot ako na kanina raw ay may kasunod na kami sa aming paglalakad sa gubat. Hindi raw normal na tao dahil ramdam daw ni Papa ang mabigat na presensyang nilalang na iyon. Tinanong ko si Papa kung anong uri ng nilalang, aswang ba o nakasunod sa amin, pero hindi niya ako sinagot. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Sumunod naman ako sa kanya habang hawak pa rin ang isang kutsilyo. Paglabas ko ay nagulat ako nang makita ang isang matangkad na babae. Kulubot ang mukha at mahaba ang buhok. Itim din ng labi at mga kuko. Nakangisi ito habang diretsong nakatingin sa amin. Sa unang tingin ay alam ko na agad na mangkukulam ang babae. Tinanong ni Papa kung anong kailangan ng mangkukulam. Pero sa halip na sagutin siya ng mangkukulam ay tumawa lang ito sa kasinabi na salot daw kami sa lipunan. Dagdag niya pa na kailangan daw namin mawala para malaya daw siyang makapagbigay ng sumpa at kulam sa mga taong kinaiinisan niya. Sarkastikong tumawa si Papa. Sinagot niya ang mangkukulam na hindi raw kami basta-basta mamamatay at ang totoong salot sa mundo ay ang kanilang uri. Tinitigan ng masama ng mangkukulam si Papa at nagulat na lamang ako nang sumugod ito kay Papa. Mabilis ang galaw ng mangkukulam. Nasugatan niya si Papa sa kanyang pisngi. Hinampas naman ni Papa ang itak sa mangkukulam. Ibinato ito ng mangkukulam sa loob ng gubat at nakita ko pa kung papaano bumaon ang itak sa katawan ng puno. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Mabilis kong sinugod ang mangkukulam mula sa likod. Sinugatan ko siya sa braso pero napadaing ako nang sikuhin niya ako at walang alinlangan na sinipa sa tiyan. Nakangisi siyang humarap sa akin. Bago pa man ako makatayo ay nasa kanya na ako. Pagtingin ko sa kanyang likod ay nakatayo na si Papa. Tumalon siya sa mangkukulam saka hinampas ang leeg nito. Kaya naman nabitawan ako ng mangkukulam. Sumigaw ng malakas ang mangkukulam. Nakabiming iyon at pakiramdam ko ay dumudugo ang aking tenga. Nang tignan ko si Papa ay nakapikit na siya habang nakatakip sa tenga. Pinilit ko naman ang sarili ko na tumayo. Humigpit ang hawak ko sa aking kutsilyo saka mabilis na tinakbo ang mangkukulam. Walang alinlangan ko siyang sinaksak sa kanyang tiyan. Kaya naman natigilan ito. Sasaksakin ko na sana siya ulit nang mahawakan niya ang aking kamay. Sinipa ko sa tiyan ng mangkukulam kaya naman natumpa ito. Pabilis na nakatayo ang mangkukulam.
Sinugod niya akong muli at sa bawat pagtama ng kanyang kamao sa akin ay mabilis ko iyong naiiwasan. Yumuko pa ako ng kaunti saka sinuntok ang tiyan ng mangkukulam, kaya naman napatras siya. Lalong sumama ang tingin sa akin ng mangkukulam. Dumudugo na rin ang kanyang braso at likod dahil sa pagsaksak ko. Muli akong tumakbo palapit sa mangkukulam, saka siya sinugatan sa pisngi. Nagawa ko siyang masugatan doon pero mababaw lang yun. Nang tignan ko ang mangkukulam ay dumoble ang sama ng tingin niya sa akin. Akala ko ay susugod pa siya kaya inihanda ko ang aking sarili. Pero ngumisi ang mangkukulam. Tumawa pa siya na nagpapatayo ng aking mga balahibo. Itinuro niya ako habang nakangisi pa rin. Sinabi niya na isusumpa niya raw ako at walang kahit sino mang albularyo ang makakapagpagaling ng sumpa maliban daw sa kanya. Sinabi niya pa na babalikan niya raw ako at uubusin niya ang bawat dugo sa akin. Napatingin ako kay Papa nang sumugod siya. Pero mabilis na nakatalikod ang mangkukulam saka tumakbo papalayo. Nang makaalis siya ay hindi nawala sa isip ko ang sinabi ng mangkukulam. Hindi dapat ako matakot doon dahil albularyo naman ako pero hindi ko maiwasang mangamba. Sa galaw pa lang ng mangkukulam na iyon ay alam kong mabagsik siya at maalam din sa ginagawa niya. Tinignan ko si Papa na punong-puno ng pag-aalala. Sinabi ko kay Papa na sinumpa ako ng mangkukulam. Sinabi ko pa na baka mamamatay ako kinabukasan o kaya naman ay may mangyari sa aking masama. Mabilis na umiling si tatay ko. Sinabi niya sa akin na wala raw makakagalaw sa akin na kahit na sino. Dagdag niya pa ay gagamutin niya na ako. Lalagyan niya raw ako kaagad ng proteksyon bago pa man ako isumpa ng mabagsik na mangkukulam. Hindi ako nakasagot kay Papa. Lalo pa akong kinabahan sa sinabi niya. Pumasok na lamang kami ni Papa sa bahay. Pinaupo ako ni Papa sa kahoy na upuan saka inorasyonan. Pagkatapos ay pinasuot niya ako ng 2 birtud ng kwintas na ayon sa kanya ay ibinabad pa raw na inorasyonan na tubig at may basbas daw ng aming mga ninuno. Sinabihan ako ni Papa na wala daw akong dapat na ipag-alala dahil wala daw sumpa ang makakadikit sa akin. Tumangaw na lang ako sa Papa ko. Mas pinili ko nga pagkatiwalaan ng orasyon at kwintas niya at kahit papaano ay nakatulong ito para kumalma ko. Kinagabihan nasa kwarto na ako at balak ko na sanang matulog nang makaramdam ako ng matinding sakit ng tiyan. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Masakit din ang aking braso at likod. Nang tumingin ako sa aking salamin ay wala namang sugat doon. Tinawag ko si Papa na nasa labas ng kwarto ko. Sinabi ko kay Papa ang nararamdaman kong sakit. Sinabi ni Papa na wag daw akong mag-alala. Baka raw masakit lang ang katawan ko dahil daw sa naging laban ko kanina sa mangkukulam. Winika niya pa sa akin na itulog ko na lamang iyon. Nag-aalalang tinignan ko si Papa. Tinanong ko siya na kung papaano kung iyon na ang sumpa ng mangkukulam. Nagulat ako nang tignan ako ng masama ni Papa. Sinabi niya sa akin na wag ko raw baliwalain ang kwintas na galing pa sa mga ninuno namin. Dapat daw ay pagkatiwalaan ko ito at panghawakan. Magdasal din daw ako para daw mapanatili akong ligtas. Tinanong ko ulit si Papa na papaano kung hindi gumana ang mga kwintas at orasyon pero hindi ako sinagot ni Papa. Masama niya lang akong tinignan bago lumabas ng aking kwarto. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Bukod sa sakit ng aking katawan, ay pakiramdam ko ay may pumasok sa aking katawan. Ayokong isipin noon na baka sumpa na iyon ng mabagsik na mangkukulam, pero hindi pa rin mawala sa isipan ko. Nang ipikit ko ang aking mata ay nawala na ang sakit ng aking katawan. Hindi na rin bumalik ang pananakit ng aking katawan hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan, bandang 4:00 pa lamang ng umaga ay gising na ako. Nagluto ako noon sa kusina nang makaramdam ako ng matinding pananakit ng aking dibdib. Parang pinipiga ang dibdib ko at ang init din ng pakiramdam ko.
Pero noong hinawakan ko ang aking leeg ay hindi naman ako mainit. Binaliwala ko na lamang iyon dahil lang sa gutom iyon. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagluluto. Maya-maya pa ay muli ko na lamang naramdaman ang paninikip ng aking dibdib. Napaupo ako sa upuan, saka huminga ng malalim. Humigpit ang hawak ko sa aking damit. Nahirapan na akong makahinga at nahihilo pa ako. Napatingin ako kay Papa nang pumasok siya sa kusina. Alalang-alala na nakatitig sa akin. Tinanong ako ni Papa kung ayos lang daw ba ako at sinabi ko naman na hindi. Pinaliwanag ko rin kay Papa ang pananakit ng aking dibdib. Pero nagulat ako nang mamutla siya. Napahilamos pa siya sa muka. Hinawakan niya ang aking balikat saka tinanong ako kung ano pa raw ang nararamdaman ko bukod sa pananakit ng dibdib. Sinabi ko kay Papa na mainit nga ang aking pakiramdam at nahihilo na rin. Pinagmasdan ko ng mabuti ang aking ama. Alam ko nung mga oras na iyon na nag-aalala siya sa akin at may kakaiba sa nangyayari. Huminga muna ako ng malalim bago ko tanungin si Papa kung nasumpa ba ako na mabagsik na mangkukulam. Nagulat si Papa sa aking tanong. Sinabi ni Papa na hindi na raw tatalab sa akin ang sumpa dahil daw suot ko ang kwintas. Nakipagkulitan pa ako kay Papa. Sinabi ko na nararamdaman ko pa ay paniguradong kulam at sumpa ng mangkukulam. Sinabihan ko pa siya na alam naming dalawa na malakas at mabagsik ang mangkukulam na nakalaban namin, pero masyadong matigas ang ulo ng aking ama. Hindi siya naniwala sa akin at sinabi na baka raw nasobrahan lang ako sa pagsasanay namin at sa labanan namin sa mangkukulam. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya sa kusina. Naiwan ako sa kusina na hindi mapakali, lalo na't lalo kung may posibilidad na noon ay nasumpa na ako ng mangkukulam. Pagdating ng tanghali, binisita ako ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Yuri. Kaedad ko lang siya at katulad ko ay isa ring albularya. Sa iisang baryo lang kami nakatira pero medyo malayo ang bahay niya sa amin. Nakatira kasi kami noon malapit sa gubat, habang ang ibaba naman ng bundok nakatira sina Yuri. Malimit lang kaming magkita ng kaibigan ko, pero kadalasan ay nagkikita lang kami sa tuwing napapanaginipan namin ang isa't isa. Ang tinanong ko si Yuri kung bakit niya ako binisita. Agad niya akong hinila palabas ng bahay. Hinawakan niya ang bawat parte ng aking katawan. Pinaikot-ikot niya pa ako. Tinanong ko si Yuri kung anong problema. Ayon kay Yuri, napanaginipan niya raw ako kagabi. Napapalibutan daw ako at ang aking katawan ng ahas at tinuklaw daw ako sa leeg ng ahas na yon. Kiniliputan ako sa sinabi niya. Tinanong ako ni Yuri kung may nangyari daw bang masama sa akin. Sinabi ko kay Yuri ang pakikipaglaban namin ng ama ko sa mangkukulam. Nagulat si Yuri sa kwento ko. Sinabi niya sa akin na dapat daw ay hanapin ko na ang mangkukulam at talunin ito para mawala ang sumpa na ibinigay sa akin. Sinabi ko kay Yuri na pinasuot ako ni Papa ng proteksyon para sa kulam sa akin, pero napailing lang si Yuri. Tinanong niya ako kung maayos ba ang pakiramdam ko. Sinagot ko siya na hindi ako mapakali at hindi rin maganda ang aking pakiramdam. Lalong nag-alala si Yuri. Sinabihan niya ako na dapat daw ay hanapin ko na ang mangkukulam habang maaga pa. Maya-maya pa nagtanong si Papa kung anong pinag-uusapan namin. Hindi pa ako makasagot noong una pero tinatagan ko ang loob ko. Matapang kong hinarap si Papa. Sinabi ko kay Papa na hahanapin ko ang mangkukulam para alisin ang sumpa sa akin. Pero sabi niya na dapat daw sumunod kami sa kanya at pagkatiwalaan daw ang mga proteksyon na pinasuot sa amin. Hindi na ako nakasagot pa sa tatay ko. Binalaan pa kami ni Papa na wag daw gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Saka pumasok si Papa sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinabihan ko si Yuri na hindi ko pwedeng suwayin si Papa. Hinawakan ni Yuri ang aking kamay. Sinabi niya sa akin na gusto niya lang daw na iligtas ako
at alam niya raw na may pahiwatig daw ang panaginip niya. Hindi niya naman daw ako pinipilit pero mas mabuti raw kung magdidesisyon ako sa aking sarili. Kung susundin ko ba ang tatay ko o hahanapin ang mangkukulam para alisin ang ulam na ibinigay sa akin. Sinagot ko siya na baka hindi nga talaga ako kinulam. Muli akong sinabihan ni Yuri na sana nga hindi iyon kulam. Pagkatapos niyang magsalita ay nagpaalam na siya sa aking ama at sa akin. Naiwan ako mag-isa sa labas ng bahay. Gulong-gulo ang utak ko at hindi na rin makapagdesisyon. Ilang saglit pa ay muli kong naramdaman ang pananakit ng aking dibdib. Napadaing ako sa sakit at napaluhod sa lupa. Nang tignan ko ang palad ko ay may kaunting sugat doon. Tinitigan ko pang mabuti ang palad ko at halos hindi na ako makahinga nang mapagtanto ko na nakulam nga ako. Base na rin sa itsura ng maliliit na sugat na iyon. Para iyong tinutusok ng karayom. Maiitim at parang sinusunog ng ilang beses. Napatayo ako nang lumabas si Papa. Sinabihan niya ako na pumasok na raw ako ng bahay. Tinanong niya pa ako kung may problema daw ba ako dahil namumutla ko. Ngumiti naman ako sa Papa ko at saka umiling. Pinaningkitan pa ako ng mata ni Papa. Sinabihan niya ako na wag daw akong magkakamaling suwayin siya. Ligtas daw ako sa kwintas na pinasuot niya sa akin. Tumango na lang ako kay Papa at hindi na nagsalita pa. Kinagabihan hindi na ako makatulog. Kumakati ang palad ko at ang aking likod. Tumayo ako saka iniangat ang aking damit. Pumunta pa ako sa harapan ng salamin para makita ang aking likod. Doon ko nakita sa aking likod ang maliliit na sugat na parang tinutusok ng nasusunog na karayom. Bumalik ako sa aking kama habang inaalala ang mga sinasabi ni Yuri. May punto si Yuri pero ayokong suwayin ng aking ama. Ilang beses pa ako nagpatingin-tingin sa bintana noon. Nag-iisip ako kung susundin ko ba si Yuri o ang aking ama. Alam ko naman noon na kaligtasan ko ang iniisip ni Papa. Pero pakiramdam ko noon ay hindi talaga tumatalab sa akin ang proteksyon ng kwintas at ang sinasabi pa ng utak ko noon ay ang hanapin ang mabagsik na mangkukulam upang ito ay labanan. Nag-isip pa ako ng halos 2 oras bago ko maisipan na ayusin ang dadalhin kong gamit. Aalis ako ng bahay para hanapin ang mangkukulam na iyon. Saka ko lang iniisip si Papa kapag napatay ko na ang mangkukulam na iyon. Noong gabing yon ay umalis ako ng bahay dala-dala ang kutsilyo ko at ilang pagkain. Pumasok ako ng gubat kung saan lumalabas ang mangkukulam. Kinakabahan pa ako noon at ilang beses akong nagdasal na sana maging ligtas ako. Ilang oras akong nagpalaboy-laboy sa gubat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Patingin-tingin lang ako sa paligid habang tinatawag ang mangkukulam. Nanghahamon pa ako sa aking boses habang sumisigaw. Hanggang sa mag-umaga ay hindi ko pa rin nahanap ang mangkukulam. Napapagod na rin ako. Malayo na rin ako sa bahay namin at hindi ko na rin alam ang daan pa uwi. Ilang saglit pa akong naglakad hanggang sa may natanaw akong isang bahay. Agad kong hinanda ang dala kong kutsilyo. Inaasahan ko na iyon ang bahay ng mangkukulam. Naglakad ako palapit sa maliit na bahay. Nang makalapit ako sa bahay ay saktong bumukas ang pinto. Lumabas sa pinto ang isang matandang babae. Kulubot ang balat niya pati ang buhok. At may daladalang walis. Pinagmamasdan ko ng mabuti ang alin na yun. Inosenteng tumingin sa paligid hanggang sa magtama ang aming paningin. Mabilis kong ibinaba ang aking kutsilyo. Nakangiting lumapit sa akin ng ali. Umatras pa ako ng kaunti. Natatakot ako noon na baka siya ang mangkukulam at nagpapanggap lamang bilang matanda. Mahinang tumawa ang matanda sa kasinabing, "Huwag daw akong matakot sa kanya. Hindi daw siya aswang at isang normal na albularya lang." Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Nagpakilala pa siya bilang Lola Rosilda. Matagal na raw siyang naninirahan sa gubat at noong nakita niya raw ako ay natuwa siya dahil matagal na raw siyang hindi nakakakita ng tao. Hindi ako makapagsalita noon. Bukod sa nagulat ako sa sinabi niyang albularya siya,
ay hindi rin agad ako nagtiwala sa mga sinasabi niya kung ito ba ay totoo. Nang mapansin ni Lola Rosilda na hindi ako nagsasalita, ay ngumiti siya sa akin na. Sinabihan ako na mapagkakatiwalaan ko raw siya at kakampi ko raw siya. Naramdaman niya rin daw na isa akong albularyo dahil na rin sa mga kwintas na aking suot. Tinanong ko si Lola Rosilda kung bakit doon siya naninirahan sa gubat at hindi sa baryo namin kung saan kami nakatira ni Papa. Sinabi naman ni Lola Rosilda na gusto niya raw na maging tahimik ang buhay na malayo sa pagiging albularyo niya. Matanda na raw kasi siya at mas gusto niyang malayo sa panganib. Nakumbinsi ako sa sinabi ni Lola Rosilda. Nakangiti niya pang ikinuwento sa akin na gaya ko raw ay isa siyang dalaga noon na palaging nasa gubat at naghahanap ng mga sangkap sa gagawing gamot. Tinanong pa ako ni Lola Rosilda kung naghahanap daw ba ako ng sangkap dahil ibibigay niya raw sa akin ang mga sangkap na meron siya. Pabilis akong tumanggi. Sinabi ko na iba ang aking pakay kung bakit ako nasa gubat. Bago ko man maikwento ang tunay kong layunin kay Lola Rosilda, ay niyaya niya akong pumasok sa loob. Nagtiwala ako noon sa kanya. Pagpasok ko sa kanyang bahay ay muli niya akong tinanong kung ano raw ang pakay ko sa gubat. Doon ko kinuwento ang nangyari sa akin, ang pagkasumpa ko, ang away namin ni Papa at ang panaginip ni Yuri. Pagkatapos kong makwento ay tinanong ko si Lola Rosilda kung nakita niya ba ang mabagsik na mangkukulam na iyon. Pabilis na umiling si Lola Rosilda. Sinabi sa akin na wala raw siyang nakitang mangkukulam sa paligid, pero wag daw akong mag-alala dahil tutulungan niya raw akong hanapin at kalabanin ang mabagsik na mangkukulam. Natuwa ako sa sinabi niya at agad na nagpasalamat. 3 araw akong nanatili sa bahay ni Lola Rosilda. Sa 3 araw na iyon ay magkasama naming nililibot ang gubat para hanapin ang mangkukulam. Pero walang nagpapakita sa amin. Kahit anong tawag ko at paghahamon ko sa mangkukulam ay hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Sa 3 araw kong pananatili doon ay lalong dumami ang butlig sa aking sugat. Umiinit din ang aking leeg at gustuin ko man na alisin ang kwintas na pinasuot sa akin ni Papa ay pinigilan ko ang aking sarili. Kahit papaano ay nararamdaman ko pa ring ligtas ako kapag suot ko ang kwintas na yon. Sa pananatili ko sa bahay ni Lola Rosilda ay hindi ko na rin maiwasan na obserbahan si Lola. Mabait siya at palangiti pero tuwing gabi ay lagi akong nagigising dahil sa paglabas niya sa bahay. Sa tuwing babalaking ko namang sundan si Lola ay sumasakit ang buo kong katawan. Kapag naman tatanungin ko si Lola patungkol sa pag-alis niya tuwing gabi ay sinasabi niya sa akin na nananaginip lang daw ba ako. Pero alam ko sa aking sarili na hindi yun panaginip. Kaya naman hindi ko na maiwasang magsuspecha kay Lola Rosilda. Sabi nga nila, mapanlin lang ang itsura. Doon ko rin naisip na baka si Lola Rosilda ang hinahanap kong mangkukulam at pinaglalaroan lang ako nito. Sa pamamagitan ng pag-aaktong siya ay mabait sa akin. Isang gabi, nagising na naman ako sa yabag ni Lola Rosilda sa labas ng kwarto. Mabilis kong kinuha ang aking kutsilyo sa kadahan-dahang lumabas ng aking kwarto. Gaya ng inaasahan, nakita ko na naman si Lola Rosilda na lumabas ng bahay. Mabilis akong naglakad pasunod sa kanya pero muling sumakit ang aking leeg. Para din akong pinapaso ng mga butlig ko sa aking katawan. Natumba ako sa may sahig. Huminga ako ng malalim habang nakakuyom ang aking kamao. Sinabi ko sa aking sarili noon na hindi na dapat ako magpadala sa sakit na aking nararamdaman. Kailangan kong malaman kung ano ang pinupuntahan ni Lola Rosilda. Ilang saglit pa ay nawala ang sakit sa aking katawan. Mabilis akong lumabas ng bahay pero nawala si Lola Rosilda. Mahina pa akong napamura dahil doon. Gayunpaman nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Diretso lang ang aking daan at alerto din ako sa paligid. Maya-maya pa, nakarating ako sa parte kung saan merong 2 likuan. Kadalasan kaming dumadaan noon ni Lola Rosilda sa kaliwang daan, kaya sa kanan. Doon ako pumunta. Tuwing susubukan kong dumaan sa kanan,
ay pinipigilan ako ni Lola Rosilda dahil daw meron daw dumabangis na hayop sa daanang iyon. Noong mga panahon na iyon ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naisip ko na noon na bumalik na lang sa bahay. Pero meron ding parte ng utak ko na sinasabing puntahan ko ang kanan na daan. Sa huli, lumiko ako sa kanan. Kahit madilim ay nagagawa kong hindi matapilok. Maingat lang ang aking paghakbang noon. Tanging ilaw lamang ng buwan ang nagiging gabay ko. Natigilan ako nang makakita ng isang kuweba. Maliwanag sa loob ng kuweba. Nangunot ang noo ko dahil wala namang mabangis na hayop maliban na lamang sa isang kuweba. Nagsisinungaling sa akin si Lola Rosilda. Walang alinlangan na pumasok ako sa kuweba. May mga lampara sa bawat sulok ng kuweba. Dire-diretso akong naglakad papasok sa kuweba na yon hanggang sa makarinig ako ng malalakas na tawa. Umaalingaw-ngaw ito sa kuweba. Mabilis kong sinundan ang tunog ng tawa hanggang sa makarating ako sa parte ng kuweba kung saan merong malapad na bato sa gitna at nasa harapan nito ay si Lola Rosilda. Alam kong si Lola Rosilda iyon dahil sa kanyang tindig, pero iba ang kulay ng buhok niya. Tumatawa si Lola Rosilda habang nakikipag-usap sa bato. Malinaw kong narinig ang sinabi niya na nagtagumpay na raw siya sa pinaplano niya. Mauubos na raw ang angka ng albularyo na kinasusuklaman niya. Napatras ako at kinabahan dahil sa aking narinig. Alam kong nasa harapan ko na ang mangkukulam na aking hinahanap. Tama nga ang hinala ko. Si Lola Rosilda at ang mabagsik na mangkukulam ay iisa. Dapat ay susugod ako kay Lola Rosilda pero tuluyan akong nanghina. Hindi ko magalaw ang aking katawan kahit anong subok ko. Unti-unting humarap si Lola Rosilda. Nakangisi siyang nakatingin sa akin. Hindi man lang siya nagulat na naroon ako. Tinanong niya ako kung bakit daw matapang ako. Kababae ko raw na tao pero kung umakto raw ako ay parang isang lalaking albularyo na maskulado. Madali daw akong maluko at mabilis lang din daw ako mamatay sa kamay niya. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Itinutok ko ito sa matanda. Sinigawan ko siya na manloloko siya at niloko niya ako. Sinabihan ko pa na pinagkatiwalaan ko siya sa pag-aakalang kakampi ko siya. Pero isa pala siyang huwad na gusto lang ay mapatay at mapatay ako. Tumawa ng malakas si Lola. Lumapit siya sa akin at walang alinlangan na sinugatan ako sa pisngi gamit ang matutulis at mahaba niyang kuko. Akmang susugurin ko siya nang maramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Malakas akong napasigaw. Sinabi niya sa akin na masyado ko raw pinahirapan ang aking sarili. Napapansin niya rin daw na unti-unti na akong pinapatay ng sumpa na ibinigay niya sa akin. Masama akong tinignan si Lola Rosilda. Nang mawala sa akin ang sakit na aking nararamdaman ay mabilis akong tumayo. Hindi ako nagsayang ng oras pa. Mabilis kong sinugod si Lola. Pilit kong pinatamaan ang kanyang muka at leeg pero mabilis siyang nakakailag. Napadaing ako nang matamaan niya ang aking likod. Tinadyakan niya pa ako sa aking tiyan. Kaya naman tuluyan akong natumba sa may sahig. Bago pa man maapakan ni Lola Rosilda ang aking tiyan ay mabilis akong gumulong papunta sa gilid. Sinipa ko ang tuhod ng matanda saka pinilit ang aking sarili na tumayo. Pero muli akong nakaramdam ng pag-init ng aking mga butlig sa katawan, dahilan para ako ay matumba ulit. Napasigaw ako nang sabunutan ako ni Lola. Dumobli ang init ng aking katawan. Nakakapaso ito at pakiramdam ko ay unti-unti sinusunog ang aking laman loob. Malakas na tumawa ang matanda. Hinaplos niya ang aking pisngi saka ngumiti sa akin. Winika niya na wala raw laban ng isang albularyang tulad ko sa isang mangkukulam na kagaya niya. Nawawalan na ako ng pag-asa. Alam ko sa aking sarili na totoo ang sinasabi ng matanda. Pabagsak na binitawan ako ni Lola. Napahiga ako sa may sahig. Nabitawan ko na rin ang aking kutsilyong hawak. Napadaing ako at naapakan ni Lola ang aking kamay na may mga butlig. Namamaos na ang aking boses sa kakasigaw.
Nang tignan ko si Lola Rosilda ay nakangisi na siya. Unti-unti akong nahilo noon na. Bago pa man ako tuluyang pumikit, narinig ko pa ang sinabi niya. Ang huling albularyo sa angkan ng mga albularyong pumatay sa aking mga magulang, sabi ni Lola Rosilda. Nagising ako dahil sa init ng aking nararamdaman. Pagtingin ko sa aking gilid ay nakita ko si Lola Rosilda na may hawak na itim na libro. Nakapikit siya at nag-uurasyon habang ang isa niyang kamay ay nakaharap sa aking dibdib. Mabilis kong iginalaw ang aking kamay sa katinabig ang libro. Dahil doon ay nagmulat si Lola Rosilda. Galit akong tinignan niya. Akmang babangon ako nang tutukan ako ni Lola Rosilda ng kutsilyo. Sinabi niya sa akin na wag na raw akong mangialam sa gagawin niya at hayaan ko na lang daw siyang ialay ako sa kanyang Diyos para daw lalo siyang maging makapangyarihan. Mabilis akong umiling. Sinabihan ko pa siya na isa na siyang demonyo na nag-aalay ng mga tao sa piking Diyos-Diyosan. Ngumiti si Lola Rosilda. Ayon sa kanya, mas pipiliin niyang sumamba sa isang demonyo na magbibigay sa kanya ng panghabang buhay na kapangyarihan at lakas kaysa raw sa isang Diyos na wala naman daw silbi. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng matanda. Bilang albularyo, malakas ang pananampalataya namin sa Panginoon. Sinabihan ko si Lola Rosilda na isa siyang sinumpang albularyo at hindi na dapat pa nabubuhay. Pero ngumisi lang siya. Saglit kami nagtitigan ni Lola bago siya tumawa at umatras. Ginawa ko iyong pagkakataon para bumangon. Mabilis kong hinanap sa paligid ang aking kutsilyo pero hindi ko na makita. Kinuha ko na lang ang kahoy na nasa lapag saka itinutok ito sa matanda na nakangisi pa rin nakatingin sa akin. Tinanong ko si Lola Rosilda kung bakit niya ito ginagawa. Sinagot niya naman ako na kinasusuklaman daw niya ang mga albularyong tulad ko. Muli ako nagsalita na dati rin siyang albularyo pero tinawanan ako ni Lola Rosilda. Hindi ako makapagsalita habang pinapanood siya na hindi matigil sa pagtawa. Ilang saglit pa ay nawala ang ngiti sa kanyang muka. Seryoso niyang sinabi na ang pamilya ko raw ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Kinuwento sa akin ni Lola Rosilda na noon daw ay magkaibigan ng aking lola sa lola ng kanyang ina at ama. Wala raw makakapaghiwalay sa mga angkan namin maliban na lang noong oras na kailangang mamili ng magiging pinuno ng mga albularyo. Ang mga angkan daw namin ang naglalaban para doon. Natalo daw ang angkan ni Lola Rosilda at magmula noon ay tumiwalag sila sa mga albularyo hanggang sa tuluyang matuto ng kulam at naging ganap na mangkukulam. Peke akong tumawa pagkatapos maikwento ni Lola Rosilda. Nang insulto akong sinabi na kasalanan naman pala ng pamilya ni Lola Rosilda ang lahat. Dagdag ko pa na kagustuhan ng pamilya niya ang naging pasya nila. Napailing si Lola Rosilda. Sinabi niya sa akin na pinatay daw ng aking mga ninuno ang mga magulang niya. Sinugod daw ng aking mga ninuno ang kanilang kuta at pinatay daw ang mga ninuno ni Lola Rosilda. Siya na lang daw ang natira sa angkan nila at ang tanging gusto lang daw ni Lola Rosilda ay ang maging mas malakas na mangkukulam at makapaghiganti sa aming angkan. Hindi ko na magawa pang makasagot nang sugurin ako ni Lola Rosilda. Mabilis ang bawat paggalaw niya. Sa punto na iyon hindi ko na nagawa pang mailagan ang bawat pagtama ng kutsilyo sa akin. Napadaing pa ako nang maapakan niya ang aking dibdib. Malakas akong napasigaw. Tinatawag ko ang pangalan ng aking ama at pilit din akong nagdadasal na sana ay makaligtas ako. Maya-maya, hinawakan ni Lola Rosilda ang aking buhok saka sinabunutan ako hanggang sa tuluyan akong makatayo. Hindi ko magalaw ang aking katawan dahil sa panghihina. Isama pa ang aking mga sugat at butlig. Nakangising lumapit sa akin ang matanda. Halos manlamig ako nang marinig ang binubulong niya sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi raw ako ang direktang isinumpa dahil ang sinumpa niya raw ay ang kwintas na suot-suot ko. Malakas na tumawa si Lola Rosilda.
Nakadikit daw sa kwintas ang sumpa at kahit mamatay daw siya ay hinding-hindi mawawala ang sumpa hanggat hindi ito naaalis sa aking liig. Noong mga oras na iyon lalo akong nanghina. Nawalan na rin ako ng pag-asa na mabuhay pa. Ang inaalala ko na lang noong mga oras na iyon ay ang pagsuway ko sa utos ng aking ama. Sinabihan ko si Lola Rosilda na pakawalan na ako. Dagdag ko pa na ayoko na ng away dahil inaamin ko na hindi ko na kaya makipaglaban sa isang mabagsik na mangkukulam na katulad niya. Sinabi niya sa akin na iaalay na lang daw niya ako para mas mapakinabangan. Akmang sasaksakin na ako ni Lola Rosilda nang makarinig kami ng malakas na sigaw kasabay ng pagbitiw sa akin ng matanda. Mabilis akong tinidungan ni Yuri na may hawak ng kutsilyo. Pagtingin ko sa pwesto ni Lola Rosilda ay nakipaglaban na ito sa aking ama. Naiiyak akong niyakap ni Yuri. Sinabi ko sa kanya na mamamatay na ako dahil nasa kwintas ang sumpa. Umiling si Yuri. Sinabi niya sa akin na wag daw akong mawalan ng pag-asa. Ang kailangan lang daw ay alisin ang kwintas sa aking leeg. Mabilis na sinubukan namin ni Yuri na alisin ang kwintas pero hindi ito maalis-alis sa aking leeg. Pakiramdam ko rin ay humihigpit ang kwintas sa aking leeg. Napatingin ako kay Yuri nang sumigaw siya. Pagkaharap ko sa pwesto ni na Papa ay naapakan na ni Lola Rosilda ang dibdib ni Papa. Hindi na ako nag-alinlangan pa na sugurin si Lola. Tumalon ako sa kanyang likod saka malakas na hinila ang kanyang buhok. Hindi ako nag-alintana pa ang paninikip ng aking dibdib. Kinalmot ko ang mukha ni Lola Rosilda. Tumulong naman sa akin si Yuri. Hinila niya ang mahabang buhok ng matanda at nang magawa namin siyang patumbahin ay saka mabilis kong inapakan ang mukha nito. Hinawakan din ni Yuri ang dalawang kamay ng matanda. Malakas na sumigaw si Lola Rosilda. Sinabi niya sa amin na babalikan daw niya kami. Bago pa man siya makapagsalita, ay ilang beses kong sinampal si Lola Rosilda. Kinuha ko ang kutsilyo mula kay Yuri at walang sawang pinagsasaksak ang mukha nito. Nang mapansin kong hindi na gumagalaw ang matanda ay saka ako napatras. Unti-unti akong napaluhod nang maramdaman ko ang paninikip ng kwintas. Narinig ko ang pagtawag sa akin ni Papa. Sumuka na rin ako ng dugo at hindi na makahinga. Narinig ko si Papa na sinabing hugutin daw ang kuko ni Lola Rosilda. Nakita kong ginawa naman ito ni Yuri. Ibinigay ni Yuri kay Papa ang mahabang kuko ng matanda, saka ginamit ito upang ipangputol sa kwintas na aking suot. Pero hindi pa rin nawala ang paninikip ng aking dibdib. Nahihilo na rin ako at pakiramdam ko noon ay mamamatay na ako. Ang tanging narinig ko na lang bago ako mawalan ng malay ay ang boses ni Papa na sinasabing mahina na raw ang aking pulso. Nagising ako na nangihina pa rin. Agad kong hinawakan ang aking leeg. Napangiwi pa ako nang maramdaman ang sugat doon. Nang tignan ko ang aking kamay at katawan ay wala na rin butlig-butlig. Tinignan ko ang paligid. Nakabalik na ako sa bahay namin. Napatingin ako sa may pintuan ng aking kwarto. Pumasok doon si Papa at nasa likuran niya si Yuri. Tinanong ako ni Papa kung kamusta na raw ang aking pakiramdam. Sinagot ko naman siya na nangihina pa rin ako. Tinanong ko rin siya kung ano ang nangyari sa akin dahil buong akala ko talaga noon ay mamamatay na ako. Sinabihan ako ni Papa na muntik na raw akong mamatay pero naagapan daw dahil may dalang gamot si Yuri. Dinala daw nila ako sa bahay ni Lola Rosilda at doon daw sila gumawa ng gamot para mainom ko. Nagawa raw nilang matanggal ang kwintas sa aking leeg dahil sa kuko ni Lola Rosilda. Iniwan na rin daw nila ang bangkay ng matanda sa kuweba. At wala na rin daw silang balak na bumalik pa. Dagdag pa ni Papa ay nagawa na raw nilang maitapon din ang kwintas na iyon. Humingi ako ng tawad kay Papa dahil hindi ako sumang-ayon sa sinabi niya. Pero umiling si Papa. Sinabi niya sa akin na ang kwintas daw na iyon ay peke at nakita raw ni Papa ang totoong kwintas sa bahay daw ni Lola Rosilda.
Nagsalita din si Yuri at sinabi sa akin na siya raw ang nagsabi kay Papa ng dahilan kung bakit ako umalis. Hinanap daw kasi ako ni Papa kay Yuri. Muli akong humingi ng tawad kay Papa pero ngumiti lang si Papa at sinabing wag na raw uulitin na umalis ng hindi nagpapaalam. Natatakot pa nga raw siya na baka raw patayin na ako, pero sa kabutihang palad ay nasa tamang pagkakataon sila dumating ni Yuri. Naisipan ko na rin na tanungin noon si Papa patungkol sa sinasabi ni Lola Rosilda. Ikinuwento sa akin ni Papa na taksil pala ang pamilya noon ng matanda. Ninakaw daw kasi ng pamilya ni Lola ang pinangangalagaan na itim na libro ng mga albularyo. Hanggang ngayon daw ay hindi alam ni Papa kung saan daw iyon itinago ng mangkukulam. Pero kung nasaan daw man iyon ay sana hindi na ito gamitin pa sa kasamaan. Sinabi ko kay Papa na nakita ko itong hawak ng matanda. Sinagot niya naman ako na hindi niya raw napansin pero wag ko na raw iyon masyadong isipin dahil ang mahalaga raw ay buhay ako. Pagkatapos ng nangyari ay bumalik kami sa normal na pamumuhay. Pero lumipat kami ng bahay. Hindi na kami nanatili pa sa bundok. Mas pinili na naming manirahan sa ibaba ng bundok katabi ang bahay ni Yuri. Ilang taon ang lumipas, namatay ang aking ama. Iniwan niya sa akin ang mga kagamitan niya sa pagiging albularyo. Noong una ay nanggagamot ako sa mga kabaryo ko. Pero sa huli ay naisipan kong ibaon sa hukay ang lahat ng pagiging aking albularyo. Sinabi ko sa aking sarili na dapat nang kalimutan ang mga bagay na konektado sa trahedyang nangyari sa akin. Ibinaon ko na ang lahat ng gamit ng pagiging albularyo sa lupa na tinatayuan ng bahay namin bago ako umalis ng baryo na iyon. Lumipat ako sa malapit na baryo at muling namuhay bilang isang normal na tao. Magpasa hanggang ngayon ay namuhay pa rin akong mag-isa. Wala akong asawa at anak pero ayos lang naman sa akin. Tanging ang channel nyo lang ang kasakasama ko araw-araw na siyang nag-iinganyo rin sa akin para ibahagi ang kwento na ito. Ang sugat ko naman sa aking leeg ay nagmistulang peklat na siyang naging dahilan kaya hindi ko makakalimutan ang pakikipaglaban ko sa isang mabagsik na mangkukulam.